Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan at malalawak na bukirin, naninirahan ang isang matandang magsasaka na kilala sa pangalang Tandang Isko. Siya ay payat, kulubot ang balat, at mabagal na kumilos, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng karunungan na hinubog ng mahabang panahon ng pakikipagpuno sa lupa. Matagal nang yumao ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nagsipag-asawa na at lumayo upang maghanap ng mas maginhawang buhay sa bayan. Naiwan si Tandang Isko sa kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa, kasama ang kanyang lumang araro na halos kalawangin na at isang payat na kalabaw na hirap ng maglakad. Sa bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang magtungo sa bukid. Kahit masakit ang kanyang mga tuhod at likod, pilit niyang binubuhay ang lupa, umaasang may tutubong pananim na sapat upang siya ay mabuhay. Ngunit sa mga nakaraang taon, tila naging mailap ang biyaya sa kanya. Ang lupa ay naging matigas, ang ulan ay bihirang dumating sa tamang panahon, at ang kanyang ani ay palaging kulang. Sa baryo, unti-unti siyang nakalimutan. Ang mga kabataan ay hindi na siya pinapansin, at ang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang buhay. Kapag siya ay dumaraan, iilan na lamang ang bumabati. Ngunit sa kabila nito, hindi nawawala ang kabutihan sa kanyang puso. Kung may batang nagugutom, ibinibigay niya ang natitira niyang pagkain. Kung may nangangailangan ng tulong, kahit hirap siya, tumutulong pa rin siya. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang matandang puno, matapos maghapong pagbubungkal, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Punong-puno ito ng kalyo, patunay ng kanyang sipag at tiyaga. Napabuntong hininga siya at marahang nagsalita, tila kinakausap ang hangin. Hanggang kailan kaya ako ganito? Bulong niya. Gagantimpalaan pa kaya ako ng lupa na ito? Hindi niya napansin na may isang kakaibang presensya sa kanyang paligid. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang mga dahon ng puno ay tila sumayaw kahit walang hangin. Mula sa likod ng puno, dahan-dahang lumitaw ang isang napakagandang babae. Siya ay may maputing balat na tila kumikislap sa liwanag, at ang kanyang buhok ay mahaba at umaagos na parang ilog ng gabi. Nakasuot siya ng kasuotan na tila hinabi mula sa mga bulaklak at hamog. Siya ay isang diwata. Tahimik siyang lumapit kay Tandang Isko at pinagmasdan ito. Nakita niya ang pagod sa mukha ng matanda, ngunit nakita rin niya ang kabutihan at katapatan na bihirang makita sa mga tao. Matandang magsasaka, wika ng diwata sa malumanay na tinig. Nagulat si Tandang Isko at agad na napalingon. Nang makita niya ang diwata, siya ay napaatras at halos mapaupo sa lupa. Didyata ba ito o panaginip? Tanong niya sa sarili. Hindi ka nananaginip, sagot ng diwata. Ako ay isang nilalang na nagmamasid sa mga tao at matagal na kitang sinusubaybayan. Hindi agad nakapagsalita si Tandang Isko. Sa kanyang buong buhay,
Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong nilalang. Bakit? Bakit ninyo ako pinagmamasdan? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang diwata. Dahil ikaw ay isang mabuting tao. Kahit ikaw ay naghihirap, hindi ka nawalan ng malasakit sa iba. Hindi ka naging sakim at hindi mo sinisi ang mundo sa iyong kalagayan. Napayuko si Tandang Isko. Wala naman akong ibang magagawa kundi magtiis. Ngunit hindi lahat ay katulad mo, sagot ng diwata. Marami ang sumusuko, marami ang nagiging masama. Ikaw, nanatili kang tapat. Tahimik sandali ang paligid. Ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit at ang hangin ay tila nakikinig sa kanilang usapan. Dahil dito, muling wika ng diwata, nais kitang gantimpalaan. Napatingin si Tandang Isko, puno ng pagtataka. Gantimpala para sa akin? Tumango ang diwata. Oo, bibigyan kita ng 2 bagay na magbabago sa iyong kapalaran. Sa isang iglap, itinaas ng diwata ang kanyang kamay. Isang liwanag ang lumitaw, at mula rito ay unti-unting nabuo ang isang malakas at matipunong kalabaw. Ang balat nito ay makintab, at ang mga mata nito ay tila may sariling talino. Kasunod nito, lumitaw ang isang bagong araro, makintab, matibay, at tila hindi nasisira ng panahon. Napatayo si Tandang Isko, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito, sabi ng diwata, ay isang mahiwagang kalabaw at mahiwagang araro. Sa tulong ng mga ito, ang iyong lupa ay magiging masagana. Ngunit tandaan mo, dagdag niya, ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kasakiman. Ito ay para sa kabutihan. Kung gagamitin mo ito ng mali, mawawala ang lahat. Lumapit ang kalabaw kay Tandang Isko at marahang yumuko, tila kinikilala siya bilang amo. Hinawakan ng matanda ang ulo nito at agad niyang naramdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy. Maraming salamat, bulong niya, halos maluha. Ngumiti ang diwata at dahan-dahang naglaho, kasabay ng muling paggalaw ng hangin at pag-awit ng mga ibon. Naiwan si Tandang Isko sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang bagong kapalaran. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya alam, ang biyayang kanyang natanggap ay hindi lamang magdadala ng kasaganaan. Ito rin ay susubok sa kanyang pagkatao at sa kanyang puso. At sa pagsisimula ng bagong umaga, magsisimula rin ang isang kwento na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising si Tandang Isko na tila may kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang dating mabigat niyang pakiramdam ay napalitan ng gaan, at ang sakit sa kanyang mga kasukasuan ay tila nawala. Bumangon siya at agad na lumabas ng kanyang kubo. Sa kanyang harapan ay naroon ang mahiwagang kalabaw, tahimik na nakatayo at tila naghihintay. Sa tabi nito ay ang makinang na araro na ibinigay ng diwata. Sa liwanag ng madaling araw, ang mga ito ay tila kumikislap na parang hindi pangkaraniwan sa mundong kanyang ginagalawan.
Lumapit si Tandang Isko at marahang hinaplos ang ulo ng kalabaw. Hindi tulad ng kanyang dating alaga, ang kalabaw na ito ay matikas, matatag, at puno ng lakas. Sa isang tingin pa lamang, alam niyang kaya nitong gawin ang trabaho na dati ay halos hindi na niya kayang tapusin. Simulan na natin, wika niya, na may halong pananabik at pag-alinlangan. Dahan-dahan niyang ikinabit ang araro sa kalabaw. Sa sandaling iyon, tila kusa itong umayon, na parabang alam na nito ang gagawin. Nang magsimula silang maglakad papunta sa bukid, napansin ni Tandang Isko na ang bawat hakbang ng kalabaw ay pantay at matatag, walang pag-aalinlangan, walang pagod. Pagdating sa bukirin, huminga ng malalim ang matanda. Ito ang lupang matagal na niyang pinagbubungkal, lupang matigas, tuyot, at halos wala ng buhay. Maraming beses na niyang sinubukang buhayin ito, ngunit palaging nauuwi sa pagkabigo. Ngunit ngayon, may bago siyang pag-asa. Subukan natin, bulong niya. Sa unang hatak ng kalabaw, pumasok ang araro sa lupa ng walang hirap. Ang dating matigas na lupa ay tila naging malambot, na para bang kusa itong bumibigay. Sa bawat guhit ng araro, ang lupa ay nagiging pino at handang taniman. Napahinto si Tandang Isko at napatingin sa kanyang ginagawa. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito pangkaraniwan, sambit niya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aararo, at habang tumatagal, lalo niyang napapansin ang kakaibang pagbabago. Ang lupa ay tila nabubuhay. Ang dating kulay abong lupa ay unti-unting nagiging maitim at masustansya. May mga maliliit na uod at kulisap na muling lumilitaw, senyales ng pagbabalik ng sigla ng lupa. Hindi nagtagal, natapos niya ang buong bukirin. Isang gawain na dati ay inaabot ng ilang araw, ngunit ngayon ay natapos lamang sa loob ng ilang oras. Pagkatapos nito, agad siyang nagtanim ng mga binhi. Sa kanyang karanasan, inaabot ng ilang araw bago makita ang anumang senyales ng pagtubo. Ngunit sa pagkakataong iyon, habang siya ay nakatayo at nagmamasid, may napansin siyang kakaiba. Ang lupa ay bahagyang gumalaw. Unti-unting sumibol ang mga binhi, hindi sa loob ng araw, kundi sa loob ng ilang sandali. Sa kanyang harapan, ang mga tanim ay mabilis na tumubo, nagkaroon ng mga dahon at patuloy na lumago. Napaatras si Tandang Isko, halos hindi makahinga sa kanyang nasasaksihan. Isang himala, bulong niya. Habang tumatagal, ang kanyang bukirin ay napuno ng luntiang halaman. Ang mga palay ay naging matatayog at malusog, at ang hangin ay napuno ng sariwang amoy ng buhay. Hindi nagtagal, may mga taong napadaan at nakakita sa kanyang bukid. Ang ilan ay napahinto, ang iba ay lumapit upang tingnan ng mas maigi. Hindi ba kay Tandang Isko ang lupang ito? Tanong ng isang lalaki. Oo, pero paano nangyari ito? Sagot ng isa pa. Kahapon lang, wala namang ganito rito. Unti-unting kumalat ang balita sa buong baryo.
ang mga tao ay nagsimulang magpunta sa bukirin ni Tandang Isko, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang matandang magsasaka na dati ay halos hindi pinapansin, ngayon ay pinag-uusapan ng lahat. Lumapit ang isa sa kanyang kapitbahay, si Mang Berting, na kilala sa pagiging mausisa. "Isko," wika niya, "anong ginawa mo sa lupa mo? Parang hindi ito normal." Sandaling natahimik si Tandang Isko. Naalala niya ang sinabi ng diwata na ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kasakiman. "Wala naman akong espesyal na ginawa," sagot niya. "Nagtiyaga lang ako." Hindi lubos na naniwala si Mang Berting, ngunit wala siyang nagawa kundi tumango. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umunlad ang bukirin ni Tandang Isko. Ang kanyang ani ay hindi lamang dumami, ito ay naging higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang kamalig ay napuno, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi siya nag-alala kung saan kukuha ng pagkain. Ngunit higit pa rito, nagsimula siyang magbahagi. Ang mga kapitbahay na kulang sa pagkain ay kanyang tinulungan. Ang mga batang nagugutom ay kanyang pinakain. Ang mga matatanda na hindi na kayang magtrabaho ay binigyan niya ng bahagi ng kanyang ani. Dahil dito, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Mula sa pagiging isang nakalimutang matanda, siya ay naging isang taong iginagalang at hinahangaan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa isang sulok ng baryo, may mga taong lihim na nagmamasid. Ang kanilang mga mata ay puno ng inggit, at ang kanilang mga puso ay nagsisimulang mabahiran ng kasakiman. At habang patuloy na umaangat ang buhay ni Tandang Isko, dahan-dahan ding nabubuo ang mga pagsubok na maglalagay sa kanyang kabutihan sa matinding panganib. Habang patuloy na umuunlad ang bukirin ni Tandang Isko, lalo namang umiingay ang usapan sa buong baryo. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng bulungan, haka-haka at pagkamangha. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento kung paano nagkaroon ng ganitong kasaganaan ang matandang magsasaka. May nagsasabing nakatagpo raw siya ng lumang kayamanan sa ilalim ng lupa. May ilan namang naniniwala na may lihim siyang kaalaman na hindi niya ibinabahagi. At mayroon ding nagbubulong na baka siya ay tinulungan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga pusong hindi kontento sa simpleng paghanga. Isa sa kanila ay si Mang Cardo, isang magsasakang kilala sa baryo dahil sa kanyang malawak na lupain at kayamanan. Sa kabila ng kanyang kasaganaan, siya ay hindi kailanman nakontento. Sanay siyang siya ang pinakamayaman at pinakaiginagalang sa lugar, kaya't hindi niya matanggap ang biglaang pag-angat ni Tandang Isko. Isang hapon, habang nakatayo siya sa gilid ng kanyang bukid, pinagmamasdan niya ang masaganang tanim ni Tandang Isko na tila walang kapantay sa buong baryo. "Hindi ito normal," bulong niya, mariing pinipigil ang inis. "May tinatago ang matandang iyon." Lumapit sa kanya ang kanyang katiwala na si Pilo, isang lalaking sunod-sunuran
at handang gawin ang anumang iutos sa kanya. Ano po ang iniisip ninyo, Mang Cardo? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Patuloy niyang tinitigan ang bukirin ni Tandang Isko na tila hinahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan. Alamin mo, utos niya sa malamig na tinig. Gusto kong malaman kung ano ang sikreto niya. Tumango si Pilo. Masusunod po. Kinagabihan, habang tahimik ang buong baryo at ang mga ilaw sa mga kubo ay isa-isang namamatay. Palihim na lumabas si Pilo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bukirin ni Tandang Isko, nagtatago sa dilim ng gabi. Sa di kalayuan, nakita niya ang kubo ng matanda. Walang ilaw at tila himbing na sa pagtulog ang may-ari nito. Ngunit ang kanyang pakay ay hindi ang kubo, kundi ang mahiwagang kalabaw at araro. Sa likod ng kubo, nakita niya ang kalabaw na nakahiga, tila nagpapahinga. Sa tabi nito ay ang araro na kumikislap pa rin kahit sa mahinang liwanag ng buwan. Napalunok si Pilo. Ito siguro ang dahilan, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Ngunit sa sandaling siya ay halos abot kamay na sa araro, biglang nagmulat ng mata ang kalabaw. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilim. Napaatras si Pilo, kinabahan sa kakaibang tingin ng hayop. Hindi ito ang karaniwang kalabaw na kanyang nakikita. May kakaiba rito, parang nauunawaan nito ang kanyang balak. Tss, hayop ka lang, bulong niya, pilit pinapakalma ang sarili. Muli siyang lumapit, ngunit sa pagkakataong ito, tumayo ang kalabaw. Dahan-dahan itong humakbang papunta sa kanya at sa bawat hakbang nito ay tila lumalakas ang presensya nito. Hindi na nakayanan ni Pilo ang takot. Mabilis siyang tumakbo palayo, hindi na lumingon pa. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Mang Cardo. Ano ang nakita mo? Tanong ng amo. May kakaiba po sa kalabaw niya, sagot ni Pilo, hingal pa. Parang hindi po normal, para bang may isip. Napasimangot si Mang Cardo. Kalokohan, walang ganoon. Pero totoo po, hindi ko man lang malapitan ang araro. Napaisip si Mang Cardo. Kung hindi niya kayang kunin ito ng palihim, may iba pa siyang paraan. Kung hindi natin makukuha ng tahimik, sabi niya, gagamit tayo ng ibang paraan. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Pilo. Ngumiti si Mang Cardo, isang ngiting puno ng balak. Pupuntahan ko siya, hihingin ko. Napakunot noo si Pilo. At kung hindi siya pumayag? Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Sa halip tumingin siya sa malayo sa direksyon ng bukirin ni Tandang Isko. Kung hindi siya pumayag, marahan niyang wika, pipilitin natin. Samantala, walang kamalay-malay si Tandang Isko sa mga nagaganap. Sa kanyang bukirin, masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang ani, habang ang mahiwagang kalabaw ay tahimik na nasa kanyang tabi. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, may bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi ka nais-nais.
Naalala niya ang sinabi ng diwata. Ang biyaya ay hindi lamang magdadala ng kasaganaan, ito rin ay magdadala ng pagsubok. At sa pag-usbong ng inggit sa puso ng iba, unti-unti nang nagsisimula ang pagsubok na iyon. Maagang nagising si Tandang Isko kinabukasan, dala ang kakaibang pakiramdam na tila may mangyayaring hindi niya inaasahan. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Habang pinapakain niya ang mahiwagang kalabaw, napansin niyang tila mas alerto ito kaysa karaniwan, na para bang may nalalaman na hindi niya batid. Hindi nagtagal, may narinig siyang yabag mula sa di kalayuan. Nang siya ay lumingon, nakita niya si Mang Cardo na papalapit kasama ang kanyang katiwala na si Pilo. Maayos ang kanilang bihis, ngunit ang kanilang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi maitago. Magandang umaga, Isko, bati ni Mang Cardo, pilit na ngumiti. Magandang umaga rin, tugon ni Tandang Isko, bagaman ramdam niya ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Lumapit si Mang Cardo at pinagmamasdan ang kalabaw at ang araro. Hindi niya maitago ang paghanga, ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na mapasakan niya ang mga ito. Maganda ang animo, sabi niya. Napakaganda. Hindi ko pa nakita ang ganitong kasaganahan sa buong baryo. Salamat, simpleng sagot ni Tandang Isko. Saglit na natahimik si Mang Cardo bago muling nagsalita. Diretsahin na kita, Isko, wika niya. Alam kong may sikreto ka. At alam kong ang kalabaw at araro na iyan ang dahilan. Hindi sumagot si Tandang Isko. Tahimik lamang siyang nakinig. Ibenta mo sa akin ang mga iyan, patuloy ni Mang Cardo. Babayaran kita ng higit pa sa kaya mong isipin. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Napatingin si Tandang Isko sa kalabaw na tila nakatingin din sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang babala ng diwata. Hindi ko po maaaring ibenta ang mga ito, mahinahon niyang sagot. Nawala ang ngiti sa labi ni Mang Cardo. Bakit hindi? Lahat ay may presyo. Hindi po lahat, sagot ni Tandang Isko. Ang mga ito ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa kabutihan. Napakunot noo si Mang Cardo. Kabutihan? Isko, huwag mo akong lokohin. Kung nasa akin ang mga iyan, mas marami akong matutulungan. Ngunit sa kanyang tinig, halata ang kasinungalingan. Pasensya na po, sabi ni Tandang Isko. Hindi ko po ito maibibigay. Unti-unting tumigas ang mukha ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at ang kanyang anyo ay nagbago mula sa pagiging magalang tungo sa pagiging mapanganib. Pag-isipan mo ng mabuti ang sinasabi mo, mariin niyang wika. Hindi ka dapat tumatanggi sa isang tulad ko. Hindi po ako tumatanggi dahil sa pagmamataas, sagot ni Tandang Isko. Tumatanggi po ako dahil alam kong mali. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod si Mang Cardo. Sige, malamig niyang sabi, kung iyan ang gusto mo. Naglakad siya palayo kasama si Pilo, ngunit bago tuluyang umalis, napalingon siya at tinitigan ng kalabaw at araro. Parang may
binabalak. Naiwan si Tandang Isko. Mas lalong nabigatan ang pakiramdam. Alam niyang hindi natapos ang usapan na iyon. Sa halip, iyon ay simula pa lamang. Kinagabihan, habang siya ay nagpapahinga sa loob ng kanyang kubo, hindi siya dalawin ng antok. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala. Sa labas, ang hangin ay tila mas malamig, at ang paligid ay hindi mapakali. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos. Agad siyang napabangon. Lumabas siya ng kubo at nakita niya ang mahiwagang kalabaw na nakatayo, nakatingin sa dilim. Sinundan niya ang tingin nito at sa di kalayuan, may mga aninong mabilis na kumilos. May tao, bulong niya. Hindi siya nagkamali. Sa likod ng kanyang bukirin, may ilang lalaking palihim na lumalapit. Bitbit nila ang mga lubid at tila may balak hulihin ang kalabaw. Naramdaman ni Tandang Isko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang umusad ang kalabaw. Tumayo ito ng matatag at naglabas ng isang malakas na yabag na tila umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa isang iglap, ang lupa ay bahagyang yumanig. Napahinto ang mga lalaki, nagkatinginan at unti-unting napaatras. Ang dating tapang ay napalitan ng takot. Umalis na tayo, bulong ng isa. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Mabilis silang tumakbo palayo, iniwan ang kanilang balak. Tahimik na bumalik si Tandang Isko sa tabi ng kalabaw. Hinaplos niya ito, puno ng pasasalamat. Hindi ko kayo pababayaan, bulong niya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang kasakiman ay hindi madaling sumuko. At sa bawat pagtanggi niya, lalo lamang itong lalakas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sumunod na mga araw ay naging mapayapa sa panlabas, ngunit sa loob ni Tandang Isko ay may bumabagabag na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang bukirin ay patuloy na yumayabong at ang kanyang ani ay higit pa sa sapat para sa kanyang pangangailangan. Patuloy rin siyang namamahagi sa mga nangangailangan na parabang iyon ang likas na tawag sa kanyang puso. Ngunit sa bawat pagbibigay niya, may kasabay na pagdudududa na unti-unting sumisibol. Isang umaga, dumating sa kanyang kubo ang ilang magsasaka mula sa kabilang bahagi ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagod at pangamba. Isko, sabi ng isa sa kanila, balita namin ay may kakaiba kang kagamitan. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Tiningnan sila ni Tandang Isko. Nakita niya ang sarili sa kanilang kalagayan, pagod, gipit, at umaasa. Ano ang maitutulong ko? Tanong niya. Kung maaari, sagot ng isa pa, ipahiram mo sana ang iyong kalabaw at araro. Kahit ilang araw lang. Gusto rin naming sumubok na pagandahin ang aming lupa. Napatahimik si Tandang Isko. Naalala niya ang babala ng diwata. Ang kapangyarihan ay hindi para sa kasakiman. Ngunit hindi sinabi kung maaari ba niya itong ipahiram sa iba.
Sa kanyang isip, dalawang tinig ang naglalaban. Ang isa ay nagsasabing tumulong siya, tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang isa naman ay nagbababala na baka may mangyaring hindi niya inaasahan. Hindi ko po alam kung maaari, marahan niyang sagot. Isko, dagdag ng isa, hindi naman kami masamang tao, gusto lang naming makaahon. Tumingin si Tandang Isko sa kanyang bukirin, pagkatapos ay sa mahiwagang kalabaw na tahimik lamang na nakamasid. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Kung tatanggi siya, maaaring manatiling naghihirap ang mga taong ito. Kung papayag siya, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Sa huli, nanaig ang kanyang kabutihan. Sige, sabi niya, tutulungan ko kayo. Nagliwanag ang mga mukha ng mga magsasaka. Maraming salamat, Isko. Hindi namin ito makakalimutan. Sa araw ding iyon, dinala nila ang kalabaw at araro sa kanilang bukirin. Sinundan sila ni Tandang Isko upang masigurong maayos ang lahat. Sa simula, maayos ang lahat. Ang mahiwagang kalabaw ay nagtrabaho ng maayos, at ang lupa ng mga magsasaka ay unti-unting naging mas mataba at mas handa sa pagtatanim. Natuwa ang lahat at ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay. Ngunit habang tumatagal, may nagbago. Ang isa sa mga magsasaka, si Ruel, ay napansin ang kakaibang kakayahan ng araro. Kung ganito pala, bulong niya, bakit natin ibabalik pa? Napalingon ang ilan sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isa. Isipin ninyo, patuloy ni Ruel, kung nasa atin ito, hindi na tayo maghihirap kailanman. Pero kay Isko ito, sagot ng isa. E ano kung kay Isko? Mariing sagot ni Ruel. Matanda na siya, hindi niya na kailangan ng ganito kalakas na bagay. Unti-unting nahawa ang ilan sa kanyang iniisip. Ang pasasalamat ay napalitan ng pagnanasa. Hindi ito napansin ni Tandang Isko na abala sa pagtulong sa ibang bahagi ng bukirin. Ngunit ang mahiwagang kalabaw ay tila may nararamdaman. Tumigil ito sa pag-aararo at dahan-dahang tumingin sa grupo ng mga magsasaka. Ang mga mata nito ay tila nagbabala. Bakit tumigil? Tanong ng isa. Pilitin mo, sabi ni Ruel. Sinubukan nilang hilahin ang kalabaw, ngunit hindi ito gumalaw. Sa halip, umiling ito at umatras na para bang tumatanggi. Nainis si Ruel. Hayop ka, sumunod ka. Tinangka niyang hampasin ito, ngunit bago pa man niya magawa, biglang kumilos ang kalabaw. Sa isang malakas na hakbang, umaling-aungaw ang lupa. Napaatras ang mga magsasaka at ang ilan ay natumba. Naramdaman nila ang kakaibang takot, isang takot na hindi nila maipaliwanag. Doon nila napagtanto na ang kanilang binabalak ay mali. Dahan-dahan silang napaatras at ang kaninang pagnanasa ay napalitan ng hiya. Nang dumating si Tandang Isko, nadatnan niya ang mga magsasaka na tahimik at tila nag-iisip. Ano ang nangyari? Tanong niya. Wala, sagot ng isa.
Napagod lang siguro ang kalabaw. Ngunit sa kanilang mga muka, alam niyang may hindi tama. Hindi na siya nagtanong pa. Kinagabihan, ibinalik sa kanya ang mahiwagang kalabaw at araro. Nagpasalamat ang mga magsasaka, ngunit ang kanilang mga tinig ay may halong kaba. Naiwan si Tandang Isko sa kanyang kubo, muling nag-iisip. Ang kanyang kabutihan ay nagbukas ng pagkakataon para sa iba. Ngunit nagbukas din ito ng pintuan sa tukso. Naunawaan niya na hindi sapat ang mabuting hangarin. Kailangan din ng pag-iingat. At sa gabing iyon, habang siya ay nakatingala sa langit, alam niyang ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang kakayahang magtiwala at pumili ng tama. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangyayari sa bukirin ng mga magsasaka, ngunit hindi nawala ang bigat na nararamdaman ni Tandang Isko. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang mahiwagang kalabaw at araro, hindi lamang pasasalamat ang kanyang nadarama, may halong pag-aalala na rin. Napagtanto niyang ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lamang biyaya, kundi isang pananagutan. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng parehong puno kung saan niya unang nakita ang diwata, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang pagtatangka ni Mang Cardo, ang lihim na paglapit ni Pilo, at ang muntik ng paglihis ng mga magsasakang kanyang tinulungan. Hindi ko ba ito kayang pangalagaan? Bulong niya sa sarili. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay muling kumilos kahit walang malakas na bugso, at ang paligid ay tila naging tahimik. Unti-unting lumitaw ang diwata. Tulad ng dati, siya ay may taglay na liwanag at kapayapaan, ngunit ngayon ay may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Matandang magsasaka, wika niya. Agad na tumayo si Tandang Isko. Kayo po, pinagmamasdan kita, sabi ng diwata, at nakita ko ang iyong mga pinagdaanan. Napayuko si Tandang Isko. Sinubukan kong gawin ang tama, ngunit parang hindi sapat. Hindi madali ang paggawa ng tama, sagot ng diwata. Lalo na kapag ang iba ay natutukso. May nagkamali po ba ako? Tanong niya. Sandaling natahimik ang diwata bago sumagot. Ang kabutihan mo ay totoo, sabi niya. Ngunit ang kabutihan na walang pag-iingat ay maaaring magbukas ng pintuan sa kapahamakan. Naramdaman ni Tandang Isko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo, patuloy ng diwata, ay may sariling diwa. Hindi sila sumusunod sa sinumang may masamang hangarin. Naalala ni Tandang Isko ang nangyari sa mga magsasaka, kung paano tumanggi ang kalabaw at tila nagalit ng may masamang balak. Ngunit hindi lamang sila ang susubok sa iyo, dagdag ng diwata. May mga taong hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Agad na naisip ni Tandang Isko si Mang Cardo. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Tandaan mo ito, wika ng diwata. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumindig sa tama
kahit ikaw ay mag-isa. Tahimik na nakinig si Tandang Isko. Ngunit kung darating ang oras na ikaw ay magdadalawang isip, dagdag ng diwata, ang mga bagay na ibinigay ko ay mawawala. Nagulat si Tandang Isko. Mawawala po? Tumango ang diwata. Ang biyaya ay hindi permanente kung ang puso ay magbabago. Unti-unting naglaho ang diwata. Naiwan si Tandang Isko na puno ng pag-iisip. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang kanyang isipan ay abala sa mga posibilidad. Paano kung muling subukan ni Mang Cardo? Paano kung mas marami pang matukso? Paano kung dumating ang pagkakataon na siya mismo ay mag-alinlangan? Habang siya ay nagmumuni-muni, sa kabilang bahagi ng baryo ay may nagaganap na lihim na pulong. Sa loob ng malaking bahay ni Mang Cardo, nagtipon ang ilang kalalakihan, kabilang si Pilo at ang ilan pang magsasaka na hindi nasiyahan sa kanilang buhay. Hindi na natin kayang maghintay, mariing sabi ni Cardo. Habang tumatagal, lalo siyang lumalakas. Ano po ang plano ninyo? Tanong ni Pilo. Kung hindi natin makuha sa maayos na paraan, sagot ni Mang Cardo, gagamit tayo ng lakas. Nagkatinginan ang mga lalaki. Gagawin natin ito sa gabi, patuloy niya. Kukunin natin ang kalabaw at araro, kahit pa kailangan nating pilitin. May ilan sa kanila ang nag-alangan, ngunit nanaig ang pagnanais na makaahon sa kahirapan o ang pagnanais na yumaman palalo. Kasama ninyo kami, sabi ng isa. Ngumiti si Mang Cardo, nasiyahan sa kanilang desisyon. Maghanda kayo, utos niya. Sa susunod na gabi, kukunin natin ang nararapat sa atin. Sa labas, ang gabi ay tahimik, ngunit ang hangin ay tila may dalang babala. Sa kubo ni Tandang Isko, ang mahiwagang kalabaw ay muling nagmulat ng mata. Tahimik itong tumingin sa malayo na parabang nararamdaman ang paparating na panganib. At habang papalapit ang gabi ng pagsubok, ang kapalaran ni Tandang Isko ay unti-unting nahaharap sa pinakamabigat na hamon ng kanyang buhay. Dumating ang gabi na matagal nang kinatatakutan ni Tandang Isko, bagaman hindi niya lubos na maipaliwanag kung bakit. Tahimik ang buong baryo at ang mga bituin ay tila nagmamasid mula sa kalangitan, habang ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa loob ng kanyang kubo, nakahiga si Tandang Isko, ngunit gising ang kanyang diwa. Hindi siya dinadalaw ng antok. Ang kanyang pakiramdam ay parang may paparating na unos, isang pangyayaring hindi niya matatakasan. Sa labas, ang mahiwagang kalabaw ay nakatayo, hindi nagpapahinga. Ang mga mata nito ay nakatuon sa dilim, na parabang may hinihintay. At sa di kalayuan, sa likod ng mapuno at anino ng gabi, dahan-dahang gumagalaw ang grupo ni Mang Cardo. Bitbit nila ang mga lubid, kahoy, at mga kagamitan na magagamit sa pagkuha ng kalabaw at araro. Tahimik ang kanilang mga hakbang, ngunit ang kanilang mga puso ay maingay, punong-puno ng kaba at kasakiman. Dahan-dahan lang, bulong ni Mang Cardo. Huwag kayong gagawa ng ingay.
Tumango ang mga kasama niya at patuloy silang lumapit sa kubo ni Tandang Isko. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang paligid ay tila nagbago. Napahinto ang grupo. Ano iyon? Bulong ng isa. Hangin lang, sagot ni Mang Cardo, bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Muli silang kumilos. Sa sandaling iyon, biglang kumalabog ang lupa. Napatingin ang lahat sa direksyon ng kalabaw. Ito ay nakatayo ng tuwid, matatag, at tila mas malaki kaysa dati. Ang mga mata nito ay nagningning sa dilim, at ang presensya nito ay nagdulot ng matinding kaba sa mga lumalapit. Lumapit na kayo, utos ni Mang Cardo, pilit pinapakita ang tapang. Dalawang lalaki ang naglakas loob na umabante. Hawak nila ang lubid, handang hulihin ang kalabaw. Ngunit sa kanilang bawat hakbang, tila mas lalong bumibigat ang hangin. Biglang umusad ang kalabaw. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay bahagyang yumanig. Ang mga damo ay tila yumuko at ang hangin ay umaling-awngaw. Napaatras ang dalawang lalaki. Huwag kayong matakot, sigaw ni Mang Cardo. Hayop lang iyan. Ngunit hindi sila makagalaw. Sa sandaling iyon, lumabas si Tandang Isko mula sa kanyang kubo. Hawak niya ang isang lampara at ang liwanag nito ay tumama sa grupo ni Mang Cardo. Kayo? Tanong niya, bagaman alam na niya ang sagot. Hindi agad nagsalita si Mang Cardo. Ito na ba ang gusto ninyong gawin? Dagdag ni Tandang Isko. Ang kumuha ng hindi sa inyo? Hindi namin kinukuha, sagot ni Mang Cardo, pilit pinipigil ang galit. Kinukuha namin ang nararapat. Hindi po iyan nararapat, mariing sagot ni Tandang Isko. Ang ginagawa ninyo ay mali. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Isko, wika ni Mang Cardo, huwag mo kaming pilitin. Ibigay mo na lang ang kalabaw at araro at matatapos ito ng maayos. Tahimik na tumingin si Tandang Isko sa kanila. Isa-isa niyang minasdan ang mga mukha, mga taong minsan niyang nakasama, minsan niyang natulungan. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa. Hindi ko po ito ibibigay, malinaw niyang sabi. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa hangin. Ang mga salita ni Tandang Isko ay hindi lamang pagtanggi, ito ay paninindigan. Kung ganoon, malamig na sagot ni Mang Cardo, wala kaming pagpipilian. Itaas niya ang kanyang kamay, hudyat sa kanyang mga kasama. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang nagliwanag ang paligid. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa kalabaw at araro. Ang lupa ay muling yumanig, at ang hangin ay umalingawngaw na parang may tinig na hindi nakikita. Napahinto ang lahat. Sa gitna ng liwanag, tila may presensyang hindi nila maipaliwanag. Ang mga lalaki ay nagsimulang kabahan. Ano ito? Bulong ng isa. Ang kalabaw ay tumayo ng mas mataas at ang araro ay kumislap na parang may sariling buhay. Hindi na nakayanan ng ilan ng takot. Dahan-dahan silang umatras.
Umalis na tayo, sabi ng isa. Ngunit si Mang Cardo ay nanatili. Hindi, mariin niyang sabi, bagaman nanginginig ang kanyang tinig. Hindi tayo uurong. Tumingin siya kay Tandang Isko. Hanggang kailan mo ipagkakait sa amin ang bagay na iyan? Tahimik na sumagot si Tandang Isko. Hanggang sa matutunan ninyo na hindi lahat ay dapat inaangkin. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang laban ng prinsipyo at kasakiman. Sa sandaling iyon, malinaw na ang lahat. Hindi na ito simpleng usapan. Ito ay isang pagsubok ng pagkatao. At sa gitna ng gabi, habang ang liwanag ay patuloy na lumalakas, ang kapalaran ng bawat isa ay unti-unti nang hinuhubog ng kanilang mga desisyon. Ang liwanag na bumalot sa bukirin ay hindi agad nawala. Sa halip, ito ay tila lalong tumindi, na parang may puwersang nais maghayag ng isang katotohanan na hindi na maaaring itago. Si Tandang Isko ay nanatiling nakatayo, matatag sa kanyang kinatatayuan. Sa kabila ng kanyang katandaan, ang kanyang anyo ay tila na puno ng lakas, hindi mula sa katawan, kundi mula sa kanyang paninindigan. Sa harap niya, si Mang Cardo at ang kanyang mga kasama ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kaninang tapang ay unti-unting napapalitan ng takot at pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo, Isko? Pilit na sigaw ni Mang Cardo, bagaman ang kanyang tinig ay hindi na kasing lakas ng dati. Wala akong ginagawa, sagot ni Tandang Isko. Ang nakikita ninyo ay bunga ng inyong mga balak. Biglang umalingaw-ngaw ang hangin at sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang diwata. Ang kanyang presensya ay nagdala ng katahimikan, ngunit kasabay nito ay isang bigat na hindi kayang baliwalain. Ang lahat ay napayuko, maliban kay Tandang Isko, na tahimik na tumingin. Kayo ay nabigyan ng pagkakataon, wika ng diwata. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ngunit pinili ninyong sundin ang kasakiman. Napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. Walang makapagsalita. Ang biyaya ay hindi ibinibigay upang angkinin ng iilan, patuloy ng diwata. Ito ay ipinagkakaloob upang magbigay, hindi upang mangagaw. Dahan-dahang lumapit si Mang Cardo, pilit na binubuo ang kanyang lakas ng loob. Kung ganoon, sabi niya, bakit sa kanya ninyo ibinigay? Hindi ba't mas marami akong kayang gawin kung nasa akin iyan? Tumingin sa kanya ang diwata, isang tingin na tumagos sa kanyang kalooban. Dahil siya ay marunong makontento, sagot niya, at ikaw ay hindi. Natigilan si Mang Cardo. Ang puso mo ay punong-puno ng pagnanasa, dagdag ng diwata. Kahit gaano karami ang mapunta sa iyo, hindi ka pa rin masisiyahan. Unti-unting napayuko si Mang Cardo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom pa rin. Samantala, ang ilan sa kanyang mga kasama ay tuluyan nang nawalan ng lakas ng loob. Patawad po, sabi ng isa. Nadala lang po kami. Hindi pa huli ang lahat, sagot ng diwata.
Ang pagkakamali ay maaaring itama kung may pagsisisi. Isa-isa, ang mga lalaki ay lumuhod, humihingi ng tawad. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling nakatayo. Hindi ako nagkamali, mariin niyang sabi, bagaman ang kanyang tinig ay may bahagyang pag-uga. Kinuha ko lang ang nararapat para sa akin. Tahimik na tumingin si Tandang Isko sa kanya. Walang nararapat sa atin kung ito ay kukunin sa mali, sabi niya. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila may dalawang landas na naghihintay. Isa na puno ng kabutihan at isa na puno ng kapahamakan. Pumili ka, wika ng diwata kay Mang Cardo. Magbabago ka ba o magpapatuloy sa landas na ito? Mabigat ang katahimikan. Unti-unting bumaba ang tingin ni Mang Cardo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang anyo ay hindi puno ng pagmamataas, kundi ng pag-aalinlangan. Naalala niya ang lahat, ang kanyang kasakiman, ang kanyang mga balak, at ang takot na kanyang naramdaman sa harap ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, mahina niyang sabi. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa labi ng diwata. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap, sagot niya. Dahan-dahang lumuhod si Mang Cardo. Patawad, sambit niya. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay unti-unting humina. Ang hangin ay naging payapa at ang paligid ay bumalik sa dati nitong anyo. Ang mahiwagang kalabaw ay muling naging tahimik. At ang araro ay hindi na kumikislap. Ngunit sa puso ng bawat isa, may nagbago. Lumapit si Tandang Isko kay Mang Cardo at inabot ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Tinanggap ni Mang Cardo ang kanyang kamay at tumango. Sa gabing iyon, hindi lamang ang isang bukirin ang nailigtas. May mga pusong nagbago. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang baryo ay nagkaroon pag-asang hindi nakabatay sa kayamanan, kundi sa pagkakaisa at kabutihan. Ngunit kahit tila natapos na ang pagsubok, may isang huling aral na darating. Isang pagsubok na hindi na magmumula sa iba, kundi mula sa loob ng puso ni Tandang Isko mismo. Matapos ang gabing nagbago sa lahat, unti-unting bumalik sa katahimikan ang baryo. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kanilang mga kilos, at ang dating inggit ay napalitan ng paggalang at pag-iingat. Si Mang Cardo, na minsang pinaghaharian ng kasakiman, ay naging tahimik at mapagmuni-muni. Hindi na siya tulad ng dati. May kababaang loob na unti-unting umuusbong sa kanyang pagkatao. Si Tandang Isko naman ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Araw-araw, kasama ang mahiwagang kalabaw at araro, pinagyayaman niya ang kanyang bukirin at patuloy na tumutulong sa kanyang mga kababaryo. Ngunit sa kabila ng kapayapaan sa paligid, may kakaibang bigat na nananatili sa kanyang puso. Isang umaga, habang siya ay nag-aararo, napansin niyang tila mas mabagal ang galaw ng kalabaw. Ang dating lakas at sigla nito ay bahagyang nabawasan. Ang araro, na dati halos kusang humihiwa sa lupa, ay tila nangangailangan na ngayon ng higit na puwersa. Napahinto si Tandang Isko.
Ano ang nangyayari? Bulong niya. Tinapik niya ang kalabaw at marahang hinaplos. Naramdaman niya na tila may nagbago, hindi sa katawan nito, kundi sa isang bagay na mas malalim. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang napansin ang pagbabago. Ang lupa ay nananatiling mataba, ngunit hindi na ito kasing bilis magbigay ng ani tulad ng dati. Ang himala ay tila unti-unting kumukupas. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang diwata. Sa ilalim ng parehong puno, kung saan nagsimula ang lahat, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Napapansin mo na, wika ng diwata. Opo, sagot ni Tandang Isko. May nawawala po. Tumango ang diwata. Ang biyaya ay hindi ibinibigay upang manatili habang buhay sa iisang anyo. Napayuko si Tandang Isko. May nagawa po ba akong mali? Wala kang ginawang mali, sagot ng diwata. Ngunit may kailangan kang maunawaan. Tumingala siya, handang makinig. Ang kapangyarihan ng kalabaw at araro ay hindi tunay na nasa kanila, paliwanag ng diwata. Ito ay nasa puso mo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagtitiyaga, at sa iyong kakayahang magbahagi. Napaisip si Tandang Isko. Ang mga ito ay ibinigay sa iyo upang ipaalala ang iyong halaga, dagdag ng diwata. Ngunit darating ang panahon na kailangan mong patunayan na kaya mong magpatuloy kahit wala ang kanilang hiwaga. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Ibig sabihin po ba, mawawala sila? Tanong niya. Hindi agad, sagot ng diwata. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting babalik sa pinagmulan. Tahimik ang paligid. Ang tunay na tanong, patuloy ng diwata, ay ito. Kaya mo bang magpatuloy ng hindi umaasa sa himala? Matagal na hindi sumagot si Tandang Isko. Naalala niya ang kanyang buhay bago ang lahat, ang hirap, ang pagod, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit naalala rin niya kung paano siya nagpatuloy, kung paano siya tumulong kahit wala siyang sapat. Sa wakas, tumango siya. Susubukan ko po, sabi niya. Ngumiti ang diwata. Iyan ang tunay na lakas, wika niya. Unti-unti siyang naglaho, naiwan si Tandang Isko na mag-isa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na humina ang hiwaga ng kalabaw at araro. Ang kanilang kakayahan ay naging katulad na lamang ng karaniwang gamit, at ang dating mabilis na pag-usbong ng pananim ay bumalik sa natural nitong takbo. Ngunit may isang bagay na hindi nawala. Ang pagbabago sa baryo. Ang mga magsasaka ay nagsimulang magtulungan. Si Mang Cardo ay tumulong sa iba, hindi na bilang isang mayabang na mayaman, kundi bilang isang taong natuto sa kanyang pagkakamali. Ang mga tao ay nagbahaginan ng kaalaman, lakas, at oras. At si Tandang Isko, bagaman bumalik sa mas mahirap na paraan ng pagsasaka, ay hindi na nag-iisa. Isang hapon, habang siya ay nakaupo sa gilid ng kanyang bukirin, pinagmamasdan ang unti-unting paglaki ng kanyang pananim. Napangiti siya. Hindi na ito tulad ng dati.
Hindi na ito himala, ngunit ito ay totoo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naunawaan niya na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa bilis ng pagyaman, kundi sa lalim ng pagbabago sa puso ng tao. Ngunit may huling kabanata pa, isang wakas na magbibigay linaw sa tunay na kahulugan ng lahat ng nangyari. Dumating ang panahon ng anihan. Ang dating mahiwagang bukirin ni Tandang Isko ay hindi na kasing bilis magbigay ng bunga tulad ng dati. Ngunit ito ay nanatiling masagana. Ang bawat butil ng palay ay bunga ng tunay na pagsisikap. Walang himala, walang shortcut, kundi pawis at tiyaga. Sa buong baryo, kapansin-pansin ang malaking pagbabago. Ang mga magsasaka na dati kanya-kanyang hirap ay ngayon ay nagtutulungan. May mga nagbabahagi ng binhi, may mga nagtutulong sa pagbubungkal, at may mga nag-aambagan sa anihan. Si Mang Cardo, na minsang pinaghaharian ng kasakiman, ay isa na ngayon sa pinakaaktibong tumutulong. Hindi na siya ang dating mayabang na may-ari ng malawak na lupain. Sa halip, siya ay naging halimbawa ng isang taong natutong magbago. Isang araw, lumapit siya kay Tandang Isko habang ito ay abala sa pagbubuhat ng mga ani. Isko, wika niya, hayaan mong tumulong ako. Napangiti si Tandang Isko, hindi mo na kailangang gawin ito. Kailangan, sagot ni Mang Cardo, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pasasalamat. Tahimik silang nagtrabaho ng magkasama. 2 taong magkaiba ang pinanggalingan, ngunit pinag-isa ng mga aral ng nakaraan. Habang lumilipas ang araw, unti-unting napupuno ang kamalig ni Tandang Isko. Ngunit hindi niya ito inangkin para sa sarili. Tulad ng dati, naglaan siya ng bahagi para sa mga nangangailangan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa pagbibigay. Ang buong baryo ay nakikibahagi. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel at ginto, muling nagpakita ang diwata sa ilalim ng matandang puno. Tahimik na lumapit si Tandang Isko. Natapos na ang iyong pagsubok, wika ng diwata. Napatingin siya sa paligid, sa mga taong nagtatawanan, nagtutulungan, at nagbabahaginan. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa, sagot niya. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili, sabi ng diwata. Ang tunay na leader ay hindi nag-iipon ng biyaya, ibinabahagi niya ito. Napangiti si Tandang Isko. Ang mahiwagang kalabaw at araro, patuloy ng diwata, ay babalik na sa kanilang pinagmulan. Sa kanyang likuran, tahimik na tumayo ang kalabaw. Hindi na ito kasing ningning ng dati, ngunit may kakaibang kapayapaan sa anyo nito. Lumapit si Tandang Isko at hinaplos ito sa huling pagkakataon. Maraming salamat, bulong niya. Sa isang mahinang liwanag, unti-unting naglaho ang kalabaw at ang araro, tila natunaw sa hangin na parabang hindi kailanman naging bahagi ng mundong iyon. Ngunit walang lungkot sa puso ni Tandang Isko. Sa halip, may kapanatagan.
Hindi mo na kailangan ang himala, wika ng diwata, dahil ikaw mismo ay naging daan ng himala. Unti-unti ring naglaho ang diwata. Naiwan ang matandang magsasaka sa ilalim ng puno. Lumipas ang mga taon. Si Tandang Isko ay lalo pang tumanda, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang baryo ay naging parang isang pamilya, at ang kanyang mga aral ay naipasa sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang maliit na kubo ay nanatili, ngunit ito ay napalibutan na ng buhay. Mga batang tumatakbo, mga magsasakang nagtutulungan, at mga taong marunong magpasalamat. At sa tuwing may bagong magsasaka na nahihirapan, may isang kwento na ibinabahagi. Ang kwento ng isang matandang magsasaka na binigyan ng mahiwagang kalabaw at araro, ngunit natutunan na ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa hiwaga, kundi sa kabutihan ng puso, pagtitiyaga at pagkakaisa. Sa huli, ang kanyang iniwang pamana ay hindi lupa, hindi kayamanan, kundi isang aral. Na ang tunay na yaman ay hindi ang tinatago, kundi ang ibinabahagi. Wakas,